Please like, share, and subscribe. For more videos, let's go! Noong dekada 60, bago pa magkaroon ng mga konkretong kalsada at maliwanag na ilaw sa baryo ng Pasungkawayan sa Sana, kilala ang ilog doon bilang tahimik ngunit delikadong lugar kapag sumasapit ang gabi. Ang matatanda noon ay may iisang bilin. Huwag kayong dadaan sa ilog pagpatak ng alas 12. Pero syempre hindi lahat naniniwala. Isa na doon si Mario. Isang binatang mangingisda na kilala sa baryo bilang matapang at palainom. Madalas siyang umuwi galing inuman sa kabilang sitio at dumadaan mag-isa sa makitid na tulay na kahoy sa ilog ng Pasungkawayan. Isang maulan na gabi ng Nobyembre, bandang alas 11, pauwi si Mario habang medyo lasing. Tahimik ang paligid, walang kuliglig, walang aso. Tanging tunog lang ng umaagos na ilog ang maririnig. Habang naglalakad siya sa tulay, may napansin siyang babae sa dulo. Nakatayo lang. Mahaba ang buhok, nakaputing bestida, nakaharap sa ilog. Akala ni Mario ay may naligaw na babae. "Oy!" sigaw niya. Delikado dito sa gabi. Hindi sumagot ang babae. Dahan-dahang lumingon. At doon nanlamig si Mario. Wala itong mukha. Parang tinunaw na kandila ang balat. Puro itim ang mata. Napaatras si Mario. Pero lalo siyang kinilabutan nang marinig niya ang mahinang pag-iyak nito. "Tulungan mo ako." Mahina, malungkot. Parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Biglang humangin ng malakas. Umuga ang tulay. At nakita ni Mario, unti-unting lumulutang ang babae mula sa lupa. Hindi na siya nakagalaw. Parang may mabigat na nakadagan sa katawan niya. Lumapit ang babae, paunti-unti, hanggang ilang dipa na lang ang layo. At doon niya naamoy ang mabahong amoy ng putik at nabubulok na tubig. "Nasaan ang anak ko?" bulong nito. Biglang may humawak kay Mario mula sa likod. Napahiyaw siya, pero laking gulat niya nang makita niyang si Mang Isko yon, ang matandang bantay ng baryo. "Huwag kang titingin!" sigaw nito. Hinila siya palayo habang paulit-ulit na nagdadasal. Paglingon ni Mario, wala na ang babae, pero may bakas ng basang paa sa tulay. Pabalik sa ilog. Kinabukasan, ikinuwento ni Mang Isko ang sikreto ng lugar. Noong panahon daw ng Hapon, may babaeng taga-baryo na nagtangkang tumawid sa ilog kasama ang kanyang anak habang tumatakas sa gulo. Pero inanod sila ng malakas na baha. Hindi na nakita ang bata. At ang babae naman ay natagpuang nakabitin sa puno ng balete malapit sa ilog makalipas ang ilang araw. Mula noon, maraming nakakita sa babaeng nakaputi, lalo na kapag umuulan, lalo na kapag may lasing na dumadaan mag-isa. May ilan daw na narinig ang iyak. May ilan namang hindi na nakauwi. At hanggang ngayon, kapag gabi sa Pasungkawayan, may mga tricycle driver na umiiwas pa ring dumaan malapit sa lumang ilog. Dahil minsan daw, may sumasabay na babaeng basa ang buhok. Tahimik lang sa likod. At kapag lumingon ka, wala siyang mukha.